Hindi sikretong si Itachi ang tumapos sa buong angkan ng Uchiha. Ginawa niya yon sa utos ni Danzo at pag-asang maligtas ang kapatid na si Sasuke. Karaniwan siyang nilalarawan bilang matatag na shinobing gumawa ng mahirap na desisyon para sa kapatid at totoo iyon. Si Itachi ay malakas ngunit masasabi ring siya ay isang uslak. May access siya sa ilang partikular na bagay na maaaring magamit para iligtas ang lahat ng Uchiha at kanyang pamilya, ngunit kailangang bumalik sa simula upang mas maipaliwanag ito. Hindi si Itachi ang pagmumula nito, bagkus, ay aabot pa ito kay Shisui Uchiha. Saglit lang siyang ipinakita sa seryeng buhay na karakter pero napakalaki ng kanyang impluensya. Nagtapos siya sa akademya sa gitna ng ikatlong pandaigdigang digmaang shinobi. Si Shisui ay nilagay sa Genin team kasama ang isang tinuturing na pinakamatalik na kaibigan. Kuminto ang digmaan matapos ang isang taon, ngunit ang kaibigan ni Shisui ay nasawi sa isang misyon, kaya naisip ni Shisuing kasalanan niya iyon at ito ang dahilan ng paggising ng kanyang Mangekyou. Ang Sharingan niya ay nagpapahintulot sa kanyang magamit ang Susanoo dahil sa taglay na dual Mangekyou. May espesyal din siyang kakayahang Kotoa Matsukami na dahilan kung bakit nagagawa ni Shisuing bahagyang makontrol ang isipan ng mga tao. Dito'y pwede siyang magtanim ng mga konsepto at paniniwala sa ulo ng mga taong iisiping sarili nila iyong ideya kung saan caster lang talaga ang nakakaalam ng katotohanan. Pagkatapos ng taon na iyon ay doon niya makikilala ang 5 taong gulang na si Itachi. Si Shisui at Itachi ay naging matalik na magkaibigan sa puntong si Shisui ay itinuturing ng mas nakatatandang kapatid ni Itachi. Si Itachi naman ay anak ni Mikoto at Fugaku Uchihang pinuno mismo ng kanilang clan. Nakita niya ang maraming pagkasawi sa ikatlong digmaan, kaya nagkaroon siya ng pasipistikong pananaw at ninais na maging shinobi sa pag-asang mawawakasan ang digmaan. Si Itachi ay nabiyaya ang shinobit na kapagtapos sa akademya sa edad lang na 6. Kanya ring nasaksihan ang pag-atake ng Demon Fox noong siya'y 5 taon, na nauwi sa mas malaking iringan ng Uchiha at Konoha dahil sa paniniwala ng Nayong Uchiha ang may kasalanan. Dahil dito'y inilipat ang buong angkan ng Uchiha sa dulong parte ng Nayon. Ang pagtrato rin ng Konoha sa Uchiha ang dahilan kung bakit nila kinonsiderang magkudeta. Noong si Itachi ay genin pa lang, ang mga misyon para sa kanya ay napakadali at sa edad na 10 ay pinayagan na siyang lumahok sa Chunin exam na kanyang pinasa ng napakahusay. Paglipas ng 1 taon, nakasali na siya sa anbut naging pinakabatang miyembro nito at itinalaga sa parehong grupo kasama si Yamato at Kakashi. Nagka-interes si Itachi sa paggamit ng Sharingan ni Kakashi na hindi isang Uchiha. Dahil sa kooperasyon ay nagtagumpay sila sa maraming misyon, ngunit lahat ng magagandang bagay ay may katapusan. Paglipas ng 2 taon, nilagay si Itachi sa grupo ni Danzo Shimura. Si Itachi ang naging karangalan ng kanyang pamilya, kaya naman tinitingala rin siya ng maliit pang si Sasuke. Gusto ni Sasuke sanayin siya nito, ngunit hindi iyon nangyari. Sa huli, naging malinaw ang plano ng Uchihang maglunsad ng pag-aklas, na magreresulta sa napakaraming pagdanak ng dugo at pagkawala ng mahahalagang buhay. Dito nagpasya si Itaching maging espiya para sa Konoha at nagsimulang magulat sa ikatlong Hokage kung anong nangyayari. Pinasan rin ito ni Shisui kasama si Itachi na parehong hindi sang-ayon sa paniniwala ng clan. Gayunpaman, malinaw na digmaan lang ang tanging opsyon. Dito nagpasya si Shisuing gamitin ang Kotoa Matsukami upang pahintuin ang pag-iisip ng clan ng kudeta. Gayunpaman, hindi naniniwala si Danzong gagana ito para sa kanya ibantayon sa kapangyarihan niya. Inambush niya si Shisui para nakawin ang mata nito kung saan nakuha niya ang kaliwang mata. Gayunpaman, nakatakas si Shisui. Sumulat siya ng liham na ipinagkakatiwala niya ang mata kay Itachi, at sinabihan itong protektahan ang Nayon pati ang Uchiha bago tumalon sa ilog ng Naka para tapusin ang buhay. Dito naman nagising ang Mangekyou Sharingan ni Itachi. Pagbalik niya sa Nayon, ang ibang mga Uchihang pinaghihinalaan si Itachi ay inakusahan siya sa nangyari kay Shisui kung saan nagpantig si Itachi at inatake ang mga ito. Nakiusap siya sa amang baguhin ang desisyon sa gagawing kudeta, ngunit sa halip ay pinilit lang si Itachi ng amang samahan ang clan sa pagpapabagsak ng Nayon. Dito mag-uulat si Itachi sa Hokage at matatandang opisyal ng Nayon na ang pag-aklas ay nalalapit na. Gayunpaman, may napakahalagang bagay na dapat tandaan. Na kay Itachi na ngayon ang Mangekyou ni Shisui. Maaalalang si Shisui ay nagagamit ang Kotoa Matsukami ng kanyang Mangekyou Sharingan. Ang bawat Mangekyou Sharingan ay may sarilit na tatanging kakayahan bukod sa karaniwang Susanoo. Minsan ay makukuha ang magkaibang mga abilidad tulad ni Itaching may Tsukiyomi Amaterasu. Ang iba na may nakakakuha ng abilidad na angkop sa isa't isa tulad ni Sasuke, na may Amaterasu sa isang mata,
at may kakayahang paghusayin ang kontrol dito gamit ang kabilang mata. Minsan na may carbon kapilang tulad ni Obitong may parehong kamui sa dalawang mata. Si Shisui ay may carbon kapiring abilidad at ganoon ang kaso sa taglay niyang Kotoamatsukami. Makikita ito sa serye ng gamitin ng Edo Tensei na Itachi ang Kotoamatsukami para palayain ang sarili mula sa pangungontrol ni Kabuto sa kanya. Ibig sabihin ay mula simula na kay Itachi na ang abilidad na plano ni Shisuing gamitin upang pigilan ang Uchihang mag-aklas. Dahil nakakaupo rin si Itachi sa mga pulong ng clan mula nang maging genin siya 6 na taon na ang nakalilipas, alam niya ang lahat tungkol sa gagawing kudeta pati na rin ang mga pasimuno't makikinabang rito. Dito na papasok ang pagkakaiba mula sa orihinal na kwento. Sa halip na makipagkita kay Itachi sa dambana, dumating si Itaching tangan sa bisig ang uwak. Alam ni Itachi ang kailangang gawin at gamit ang Sharingan upang ilagay ang ibon sa Genjutsu. Inutos niya ritong gamitin ang Kotoamatsukami sa ama. Ang ideyang nilagay niya sa isip ng amay ang sarili niyang pananaw, na maaaring magsimula ang ika-4 na digmaang shinobi kung susubukan ng Uchihang pabagsakin ang Nayon. Pinakita niya rin ang pananaw ng Nayon kung saan ang Nine-Tails ay kontrolado ng isang may Sharingan. Tinanim niya sa isip ng amang ang kailangan nila ay hindi pag-aklas, bagkus ay patunayan ang kanilang pagiging inosente at katapatan sa Nayon. Dahil dito, sinimulang baguhin ng kanyang ama ang pananaw sa rebelyon. Sa sumunod na pulong, sisimulan ni Fuga kung sabihin sa ibang mga miyembro ng Uchiha ang mas magandang ideya. Hindi sila masaya sa ideya, ngunit inaasikaso na ito ni Itachi. Ang Kotoamatsukami ay hindi maaaring gamitin ng maraming beses, kada araw, kaya't maaaring ilan lang ang mabago niya ng pananaw kada ilang oras. Ngunit paglaon ay makukuha niya ang karamihan, na mauuwi sa sapat na dibisyon sa clan upang malamang kung susubukan nila ang kudeta ay magiging digmaan iyon sa loob ng clan, na ikamamatay ng mga makikilahok. Dahil dito, mapayapang napahinto ang rebelyon. Bukod Rui pupunta pa si Itachi sa opisina ng Hokage ipapaalam na nagawa niyang mapatigil ang pag-aalsa ng mapayapa. Masaya rito ang Hokage, ngunit hindi nagalak si Danzo. Nahirapan siyang paniwalaang ganoon lang kadaling sumuko ang Uchiha sa kudeta. Plano ni Itaching gamitin ang Kotoamatsukami upang pigilan si Danzo, ngunit hindi ito naapektuhan dahil may Mangekyou rin siya at Kotoamatsukami. Dito napagtanto ni Itaching nasa posesyon ni Danzo ang isa pang mata ni Shisui. Tinagpo ni Itachi ang ikatlong Hokage kung saan ipinaalam niya rito kung paano niya nagawang patigilin ang pinaplano ng clan ng Uchiha. Sinabi niya kay Hiruzen ginamit niya ang Kotoamatsukaming nagmula sa Sharingan ni Shisui. Ipinaalam niya rin kung anong nangyari kay Shisui at paano ninakaw ang isang mata nito. Pagkatapos ay sinabi niyang si Danzo ang kumuha nito at maaari niya iyong patunayan. Nagtanong ang ikatlong Hokage kung paano, kaya sinabi ni Itaching dahil si Danzo ay mayroong Sharingan sa kanyang ulo. Pinatawag ni Hiruzen si Danzo upang marinig ang panig nito at sinabi ni Danzong kasinungalingan iyon at si Itachi ang pumatay kay Shisui, na kahit ang iba sa clan ay naniniwala roon. Lilingon si Hiruzen kay Itachi, ngunit dito ilulunsad ng uwak ang Kotoamatsukami sa matandang Hokage. Itatanim niyang gamit ngayon ni Danzo ang kapangyarihan ng abilidad ng Sharingan para ilagay ang Hokage sa Genjutsu ng hindi namamalayan at hawak naman niya ang isa kaya maaari niyang palayain ito. Kukumbinsihin niya itong ipatanggal kay Danzo ang benda sa ulo bilang katibayan. Pupwersahin ni Hiruzen ipaalis ito kay Danzo at dito mapapatunayang tama si Itachi. Bubunot si Danzo ng kunay para tapusin si Hiruzen at ibintang kay Itachi ang pangyayari, ngunit magagamit ni Itachi ang Tsukuyomi rito. Dahil sa pagtatraidor ay makukulong si Danzo. Pagkatapos ay ang parehong mata ni Shisui pati ang Sharingan na kay Danzo ay aalisin at itatago sa isang ligtas na lugar sa Konoha para sa hinaharap. Kahit napakahalaga nito, hihilingin ni Hiruzen sirain ni Itachi ang isa pa. Matapos ang pangyayari, hahayaan ni Itaching lumipad ang ibon sa langit bago ito gamitan ng Amaterasung tatapos sa parehong uwak at kanyang Mangekyou Sharingan. Makalipas naman ang 12 taon mula nang umatake ang Demon Fox sa Konoha, ang bidang si Naruto pagkatapos ng ilang mga pagsubok ay magtatapos mula sa akademya at ngayoy itinuturing na ring isang genin. Siya ay ilalagay sa Team 7 kung saan makakasama niya si Sakura Haruno't Sasuke Uchiha, na batang kapatid ni Itachi. Pagdating naman kay Itachi, lumalabas na siya ang magiging mentor nila. Dito'y hindi yon si Kakashi, na kasalukuyan pang nasa Anbu, dahil matatanda ang orihinal na hiniling ni Hiruzen kay Kakashing umalis ng Anbu matapos ubusin ni Itachi ang clan. Gayunpaman, hindi ito nangyari kaya posibleng mananatili siya sa Anbu. Kahit pa si Might Guy ang humiling sa ikatlong Hokaging alisin si Kakashi,
hindi pa rin siguradong gagawin niya iyon kung hindi tinapos ni Itachi ang mga Uchiha. Masasabing napakalaki ng epekto ng gagawin ni Itachi sa magiging takbo ng mga pangyayari, pero dahil siya ang bida sa pagkakataong ito'y doon usad ang kwento sa kabila ng napakaraming posibilidad. Makikita rin ditong ang Team 7 ay walang kinaibahan maliban kay Sasuke. Wala siyang trauma kaya nasa parehong masaya at positibong disposisyon pa rin siya gaya noong siya'y bata pa. Mas malapit rin ang personalidad niya kay Naruto, ngunit wala sa ganoong antas ng kakulitan o kapilyuhan. Mas mabait rin siya ngayon at hindi laging binabasag si Sakura. Siya pa rin ang hinahangaan sa klase, ngunit sa halip na walang pakialam, mas ipapakita niya ang pagiging mahiyaing mas gusto ni Sakura na magpapataas ng pakikipagkumpetensya ni Naruto. Bukod sa pagiging mas mabait, mas talentado rin siya dahil sa karanasan niyang makapagsanay sa ilalim ni Kakashing lalong ikinahanga ni Sakura. Sa kabuuan, si Sasuke ay di hamak na mas malakas kumpara sa orihinal at may dalawa na siyang Sharingan parehong may 3 tumo. Masasabing sa panahong ito, makukonsiderang ang lakas ni Sasuke ay malapit sa antas niya noong Chunin exam nila sa orihinal. Ngunit hindi niya ito ipinagmamalaki at nagpapakumbaba pa, na lalong ikinakainis ni Naruto dahil iniisip niyang si Sasuke ay nagyayabang lang sa kanyang isipan. Pero sa katunayan, si Sasuke ay nabiyaya ang batang sinusubukan lang magpakumbaba para hindi mapanghinaan ng loob ang iba. Dahil ang bell test ay tatak ni Minato at Kakashi, hindi yun gagawin ni Itachi. Sa mundong ito, diretso silang gagawa ng kakaibang mga misyon hanggang sa Land of Waves arc. Karamihan dito ay tulad lang rin ng dati, ngunit may ilang pagbabago. Una ay hindi manghihina si Itachi sa paggamit ng Sharingan tulad ng kay Kakashi. May Mangekyo rin siyang madalas niyang gamitin. Mamaw si Itachi rito kaya naman ang kanyang laban kay Zabuza ay lalabas na mas maayos at mas madali. Walang masyadong alam si Zabuza tungkol sa Sharingan nang unang ipakita ito. Mali rin ang kanyang akalang maaari itong bumasa ng isip at makakita ng hinaharap na hindi naman talaga para doon. Inaaral lang ni Itachi ang mga galaw ng may mas mabuting reaction time kumpara kay Kakashi, na nagbibigay ng ilusyong ang Sharingan ay kayang makakita ng hinaharap. Bukod roon, marahil ay wala ring karanasan si Zabuzang lumaban sa gumagamit ng Mangekyo Sharingan. Ito'y dahil mas bihira pa yon kumpara sa regular na Sharingan. Gayunpaman, maaaring alam na niya kung anong kayang gawin ng Sharingan ni Itachi dahil sa panahong ito'y marami ng palayaw si Itachi mula sa katanyagan ng mga misyon nitong umabot rin kay Zabuza. Alam niyang si Itachi ay gumagamit ng Tsukuyomi at dapat niyang iwasan ang mata nito, ngunit hindi niya alam ang Susanoo Amaterasu. Dito'y wala ng pag-asang manalo si Zabuza, kaya hindi na rin siya magpapakita sa mga susunod dahil tatapusin na siya ni Itachi. Mapupuwersa si Hakong maghiganti, ngunit gaya ng inaasahan, ay wala siyang magagawang kahit ano laban kay Itachi. Napakadali ng laban at hindi lalabas ang nakatagong kapangyarihan ni Naruto. Ang misyon ay mas mabilis na matatapos at makakabalik rin sila agad sa Konoha. Si Sasuke ay Chunin level na't 2 taon na ang tanda kumpara kay Itachi nang maging Chunin. Ibinoluntaryo niya ang grupo para sa Chunin exam at pareho ang mga nangyari. Gayunpaman, sa Forest of Death ay walang nagawa si Naruto kay Orochimaru dahil hindi pa siya nagiging halimaw. Ngunit si Sasuke ay nakapalag at nakapagbigay ng pinsala, ngunit hindi niya napigilan si Orochimarong maglagay ng sumpang marka dahil hindi nito palalampasin ang pagkakataong makuha si Sasuke. Gayunpaman, nagpatuloy si Sasuke at nagtagumpay ang grupo bago sabihin kay Itachi ang nangyari. Gagamitin ni Itachi ang espada ng Totsuka para tuluyang alisin ang selyo na parang walang nangyari. Magsisimula naman ang mga exhibition match at pareho lang rin ang mga magaganap maliban kay Sasuke mas madadalian dahil wala na ang sumpang marka para humadlang sa kanya. Pagkatapos, si Naruto'y lalaban kay Kiba Takamaru at mananalo din. Haharap si Sakura kay Inout pareho silang matatalo. Ang pinal na yugto na may itatakdan at bibigyan ang lahat ng 1 buwan upang magpahinga at magsanay. Gaya ng dati, magsasanay si Naruto kay Jiraiya at si Sasuke na may kay Itachi sa pagkakataong ito. Sa ilalim ni Jiraiya, magigising at makokontrol ni Naruto ang enerhiya ng Tailed Beast, at matututunan niya rin ang lahat ng karaniwan niyang matututunan, kaya naman nakahabol na si Naruto. Sa kabilang banda, si Sasuke ay talagang mamaw na rin. Nagpatuloy sila sa pagsasanay ni Itachi, at natuto ng ilang mga teknik, ngunit medyo bumagal ang progreso, dahil naturo na sa kanya ang karamihan ng dapat niyang malaman. Ang pinakamagandang makukuha ni Sasuke mula dito ay mas mahusay na kontrol at mastery na hindi na rin naman talaga nakakagulat. Ang mga laban ay mangyayari ulit at lahat ay magiging pareho lang sa serye. Gayunpaman, bago matapos ang pinal na yugto'y lulusubin ang Konoha.
Lumitaw si Orochimaru upang wasakin ang Konoha kasama si Gaarang inilabas si Shukaku. Hinarap ni Sasuke at Naruto si Gaara, at sa pagkakataong ito ay si Itachi ang lumaban kay Orochimaru gamit ang Susanoo. Ginamit niya ang espada ng Totsuka at nagtagumpay na iselyo si Orochimaru bago ito makagawa ng malaking pinsala at nagtagumpay rin si Naruto kay Gaara. Ibig sabihin ay hindi mamamatay si Hiruzen. Dito matatapos ang unang arko dahil ang mga susunod na mangyayari ay nakatuon lang sa pagiging masama ni Sasuke at pagpapalit ng Hokage, na lahat ay hindi mangyayari sa sitwasyong ito. Magsasanay si Naruto ng 2 taon kasama si Jiraiya, at ganoon rin si Sasuke sa ilalim ni Itachi. Sasabak si Itachi at Sasuke sa iba't ibang mga misyon, na ilan sa mga iyon ay medyo delikado. Di pagtagal ay sasali si Sasuke sa Anbu tulad ni Itachi, lalo pang lalakas matapos italaga sa Team Ro sa ilalim ni Kakashi Hatake. Dito mauunawaan ni Sasuke ang panganib ng pagiging shinobi nang makita niya ang marami sa mga kasamahan sa grupong mamatay. Pagkatapos ng 2 taon, babalik si Naruto sa Nayon at kikitain ang Team 7. Andoon si Sakura at Sasuke nakangitit naghihintay kasama si Itachi. Pagkatapos ng maraming taon, nagalak si Naruto at Sasuke magkita at hindi na makapaghintay na malaman kung gaano na sila kalakas. Naging mas malakas na si Naruto at na-master na ang unang bersyon ng kanyang anyong tailed beast. Makikita rin ang paglakas ni Sasuke at sila'y magtutunggali. Makakasabay si Sasuke kay Naruto at ipapakita ang kanyang Chidori pati Raikiri. Gayunpaman, nang gawin ni Naruto ang unang bersyon ng anyo siya'y lumamang. Pero hindi iyon nagtagal dahil nilabas rin ni Sasuke ang kanyang mga pagbabago. Nilunsad niya ang bagong natutunang Mangekyou na kanyang nakamit nang makita ang mga kasamahan sa grupong pumanaw noong siya'y nasa Anbu. Ngunit mas nakakamanghang hindi ito nagbibigay ng pinsala sa kanya't ganoon rin ang kaso kay Itachi. Dahil sila'y magkapatid, pareho silang may Mangekyou at alam nila ang nangyayari kapag nagpalit ng mata ang dalawang nakatupad ng kondisyon. Ito ang dahilan kaya natural nilang parehong nakamit ang Eternal Mangekyou Sharingan. Pinatunayan ni Sasuke lamang pa rin siya kay Naruto na hindi nito ikinatuwa. Kahit si Sakurai lumakas, ngunit hindi gaano dahil hindi naman siya nakapagsanay kay Tsunade sapagkat buhay pa si Hiruzen, kaya wala pa rin siyang silbi. Dito nila malalamang ang kasalukuyang kasekaging si Gaara ng Hidden Sand ay dinukot at inata sa Team 7 ang paghahanap sa kanya. Nagtagumpay silang talunin ang Akatsuki, ngunit si Gaara ay namatay pero mabubuhay rin sa tulong ng teknik ni Chiyo. Gayunpaman, wala na itong kinalaman kay Orochimaru at hindi na magaganap ang tagpuan sa tulay ng Tenchi dahil sinelyo na siya ni Itachi. Sa kabila nito ay kikilalanin nila ang Akatsuki bilang banta at magpapatuloy sa pagtugis sa mga ito na mauuwi sa kamatayan ni Asuma sa rutobing lubusang ikalulungkot ni Konohamaru at Hiruzen. Paglaon ay pareho pa ring mapapabagsak si Hidan at Kakuzu pati na rin si Deidara sa isang punto. Natanggap naman ni Jiraiya ang impormasyong ang Akatsuki ay nasa Amegakure o Nayon ng Hidden Rain na isang lugar na pamilyar sa kanya. Nalaman niyang ang pinuno ng grupo ay kilala bilang Pain at nalungkot siya nang malamang si Nagato, Yahiko at Konan, ang 3 batang kanyang tinulungan at sinanay noon, ang nangunguna sa operasyong ito. Napatay nila si Jiraiya Sensei at nakarating ang balita sa Nayon na lubhang nakaapekto kay Naruto. Gayunpaman, nagpatuloy siya dahil kailangan niyang lumakas para maiganti ang guro. Nang ang Frog Sage mula Mount Meoboku guro ni Jiraiya ay dumating para kay Naruto, dinala siya nito sa Mount Meoboku upang magsanay kasama ang ibang sage at makamit ang pagiging sage. Dito naman umatake si Pain sa Nayon nang wala siya. Sa panahong ito, si Itachi at Sasuke ang humarap kay Pain gamit ang pareho nilang Eternal Mangekyou Sharingan. Nagawa nilang makasabay sa laban at nagtagumpay silang talunin si Pain bago pa bumalik si Naruto at sila rin ang lumaban para protektahan ang Nayon. Natagpuan din nila si Nagato at Konan at nagpatuloy na tapusin ang mga ito. Bumalik si Naruto at inabisuhan sa atake, ngunit dahil sa tulong ni Sasuke at Itachi ay tagumpay na nailigtas ang Nayon. Gayunpaman, si Itachi, kasama si Sasuke sa kanyang tabi, ay kasalukuyang nasa ospital dahil sa terminal na sakit matapos ang laban kay Pain na sa kasamaang palad ay hindi na maisasalba. Sinabi ni Itachi kay Sasuke ayos lang iyon at lagi siyang babantayan bago tuluyang pumanaw kaya dinamayan ni Naruto at Sakura si Sasuke sa nangyari. Pagkatapos, tinawag ang samit ng 5 kagit pumunta si Hiruzen para talakayin ang tungkol sa Akatsuki. Dito lumitaw si Zetsu Tobi upang ideklara ang ika-4 na digmaan ng shinobi kaya agad silang nagsimula sa preparasyon at pagkilos. Samantala, si Narutong pangunahing target ng Akatsuki dahilan ng digmaang iyon ay ipinadala sa isang sikretong isla kasama si Killer Bee.
Doon siya nagsanay at nagsimulang mamaster ang chakra ng Ninetales. Gayunpaman, nang maramdaman niya ang nagaganap na gulo, ay nagpa siya si Narutong tumulong sa digmaan. Kahit natutol ang marami ay lumitaw pa rin siya, kaya wala na rin silang nagawa. Dahil rin matagal nang wala si Orochimaru, wala na ring motibasyon si Kabuto, hindi niya matutuklasan ang Jutsung Edo Tensei, kaya naman wala sa mga dating miyembro ng Akatsuki pati mga Kagi ang muling mabubuhay. Ang digmaan ay sa pagitan na lang ng 5 nasyon laban kay Tobi, mga Zetsu, pati Ten Tails. Binaglaon ay muling nabuhay ang Ten Tails, at si Obito gamit ang Kamui ay tila nadadali ang kontrahin ang mga atake sa kanya. Gayunpaman, mayroon ding sikretong sandata ang Konoha. Taglay rin nila ang Kamui ni Kakashi, pati na rin ang Kotoa Matsukami. Higit pa roon, nasa kanila ang Mangekyou ni Itaching ibinigay sa Konoha matapos itong pumanaw, na nangangahulugang marami silang paraan upang kontrahin si Obito nang hindi siya dinidikitan. Gamit ang uwak na taglay ang mata ni Itachi, nilunsad nila ang Tsukuyomi kay Obito, na pumigil at tuluyang tumapos rito bago pa niya mahigop ang Ten Tails. Pagdating naman sa Ten Tails, nagtagumpay silang kontrolin ito gamit ang napakaraming Sharingan mula sa pagkaligtas ng clan ng Uchiha, na lubusang ikinalakas ng Konoha. Nang matalo na ito, inalis nila ang lahat ng enerhiya nito at iniwan ang labi sa ilalim ng maingat na pagmamasid ng 5 dakilang nasyon sa teritoryong inilaang maging neutral. At dito nagtatapos ang alternatibong bersyon ng kwento kung sakaling pinili ni Itaching iligtas ang buong Uchiha.